Ang gabi sa bahay ni Napungay ay sumabog sa kaguluhan. Umalingaw-ngaw ang putukan ng salakayin ng mga tauhan ni Lor. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang kanilang lola at tinamaan ng bala si Lisa, bumagsak sa sahig. Dumaloy ang dugo at napasigaw sa takot sina Dimples at Pre. Nilamon ng galit si Tanggol, gumanti ng putok at inutusan si Pungay na tumakas, habang siya'y nanindigan upang ipagtanggol ang pamilya. Agad na nagkaisa sina Tanggol at Ge laban sa mga tauhan ni Lor. Nakita ni Maru ang sugatang pamilya, kaya tumalon din siya sa laban, ngunit siya'y tinamaan at bumagsak, dahilan upang mapasigaw si Pungay sa takot. Sandaling huminto ang labanan, habang lahat ay sinusubukang unawain ang pinsala. Sa ibang dako, nagharap sina Eneng at Kidlat. Hindi mapatawad ni Eneng ang pagkamatay ni Owen at determinado ang kanilang grupo na ipaghiganti ito. Nang lumapit si Kidlat, muling sumabog ang putukan. Muling nagliyab ang matinding sagupaan. Walang nagbigay daan. Sa loob ng bahay ni Napungay, umalingaw-ngaw ang iyakan ng mga bata. Gumapang si Dimples patungo kay Lisa, nanginginig habang pinipigilan ang pagdurugo. Bawat putok ng baril ay tumatama sa dibdib ni Pre. Hindi lamang takot, kundi nag-aalab na galit. "Inay, huwag kang bibitaw ngayon," sigaw niya, habang patuloy na nagpaputok si Tanggol, palipat-lipat ng pwesto. Tinatanggap ang panganib na parabang iyon ang kanyang panata. Sa labas, nabalot ng usok ang lupa. Ang bakuran ay naging larangan ng digmaan. Bawat hakbang ay tila huling hakbang na. Biglang sumabog ang granada malapit sa bahay. Gumuho ang mga pader. Kumalat ang alikabok at mula sa usok lumitaw si Lucho mismo. Malamig ang mga mata, baril sa kamay, uhaw sa dugo. "Akala nyo tapos na!" sigaw niya. Sa sandaling iyon, si Maru, duguan ngunit hindi natalo, ay tumindig upang ipagtanggol si Pungay. Dumaan ang bala, ngunit siya ang tinamaan. Bumagsak siya sa tuhod, ngunit sa huling lakas ay napatumba niya ang isa sa mga tauhan ni Lucho. Kumalat ang kaguluhan. Sumugod si Tanggol, nakipagsalpukan kay Lucho sa gitna ng bakuran. Isang duwelo na magtatakda ng kapalaran ng pamilya. Suntok, saksak, putukan. Walang tigil. Sa gitna ng laban, nahulog ang kuwintas mula sa leeg ni Lor. Nanlaki ang mga mata ni Pre, katulad iyon ng ibinigay ng kanyang ama noong bata pa siya. Parang kidlat ang pumasok sa kanyang isip. Konektado si Lucio sa kanilang pamilya. Ikaw ang nagtaksil sa amin," sigaw niya. Ngumisi lamang si Lucio. Huli mo na ang nalaman, bago muling nagpaputok. Samantala, lalong tuminde ang laban ni Eneng at Kidlat. Sa gitna ng palitan ng putok, ibinunyag ni Eneng ang katotohanan sa pagkamatay ni Owen. Hindi si Kidlat ang pumatay kay Owen. Sigaw niya, ngunit huli, na tinamaan siya ng bala sa balikat. Natigilan si Kidlat sa nakita, at sa kanyang likuran lumitaw ang tunay na utak, isang lalaking matagal nang inaakalang patay. Isang anino mula sa nakaraan, buhay at armado, handang patahimikin ang lahat ng saksi. Balik sa bahay ni Napungay, dumating ang mga pulis. Ngunit, ang ilan ay lihim nakakampi ni Lor. Nagkatinginan sina Tanggol at Pre. Wala nang atrasan. Sa gitna ng putukan, bumangon si Lisa, duguan ngunit buhay. Sa mahinang tinig, ibinunyag niya ang nakatagong katotohanan. "Si Lucio ay kapatid ko." Kumalat ang pagkagulat sa lahat. Naghalo ang galit at hindi makapaniwala. Ang dugo mismo ang naging saksi, dugong nagtaksil sa dugo. Isang huling putok ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Lucio, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang mensahe. Hindi pa tapos ang digmaan. Sa paligid, marami ang sugatan. Ang ilan ay hindi na gumalaw. Ang larangan ng digmaan ay nasunog sa dugo, pagtataksil at paghihiganti. Sumunod ang katahimikan, puno ng takot at tanong. Alam ng lahat na ang gabing iyon ay simula lamang ng mas madilim na digmaan.
isang digmaan kung saan ang hustisya ay hihingi ng dugo, luha, at mga lihim na matagal nang nakabaon, ngunit nakatakdang lumitaw. Muling nagharap sina Pungay at Lor. Sa init ng labanan, naubos ang bala ni Pungay. Sinamantala ni Lucio ang pagkakataon upang tapusin siya. Napasigaw siya ng tulong. Mabilis na sumugod si Tanggol, hindi alam na may mga kalabang nakahanda. Sa isang iglap, muling nagkaisa sina Tanggol at Ke. Nagpalitan sila ng armas, sabay na bumalik sa laban. Ang kanilang galaw ay magkasabay. Isa ang nagpapaputok, ang isa'y lumilipat ng pwesto, magkasamang hinaharang sina Lucio at ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng panganib, nanatiling buo ang kanilang pagkakaisa, handa silang lumaban para sa hustisya hanggang wakas. Ang diwa ng eksena ay nakaugat sa paghihiganti, pagkakaisa, at sakripisyo para sa pamilya. Ipinakita nito kung paanong ang personal na galit at matagal ng alitan ay nauwi sa madugong tunggalian, lalo na kapag nadadamay ang mga inosente. Kahit sa gitna ng kaguluhan, kumislap ang tapang at pagtutulungan ni Tanggol at Pungay. Paulit-ulit nilang tinanggihan ang pagsuko. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Pinatunayan ng magkakapatong na labanan na ang ugat ng karahasan ay kawalan ng pananagutan, at ang tanging sandata laban dito ay pagkakaisa, tiwala, at matatag na paninindigan hanggang makamit ang hustisya. Habang nagpapalitan ng armas, muling yumanig ang gabi sa putukan, parang kulog na pumupunit sa kalagitnaan ng gabi. Sa isang abandonadong pabrika, umalingaw-ngaw ang mga putok. Bawat bala ay sigaw ng naipong galit at matagal ng pagkakabaon ng hinanakit. Mahigpit na hawak ni Tanggol ang baril, pawis, at alikabok ang bumabalot sa kanyang mukha. Bawat hakbang ay pasa ng bigat ng responsibilidad. Hindi lamang upang iligtas si Pungay, kundi upang wakasan ang siklo ng karahasan na sinimulan ni Lucio. Mula sa malayo, ngumisi si Lucio, naglalagablab ang mga mata sa paghihiganti. Dito na matatapos ang lahat para sa iyo, sigaw niya. Inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan sila. Hindi alam ni Tanggol at Pungay na bawat galaw nila ay minamasdan. Biglang yumanig ang kaliwang bahagi ng pabrika sa isang pagsabog, granadang itinanim na noon pa. Gumuho ang mga pader, nagkalat ang bato at bakal, at sa isang iglap ay nahulog sila sa magkabilang panig. Bumagsak si Pungay, duguan ng noo, ngunit pilit na tumindig. Sumagi sa kanyang isip ang mga mukha ng pamilya, ang pangakong babalik siyang buhay. Sa kabila ng sakit, muling tumindig at nagpaputok. Hindi pa tapos, sigaw niya, lumalaban sa mga kalaban sa kanyang harapan. Samantala, narating ni Tanggol ang isang makitid na pasilyo. Doon niya natuklasan ang mas madilim na katotohanan. Ikinulong ni Lucio ang mga inosente, ginawang panangga sa digmaan na hindi nila pinili. Nang marinig ang iyak ng bata, bumigat ang dibdib ni Tanggol. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, hindi na ito personal na paghihiganti. Ito ay laban para sa mga tinig na matagal nang pinatahimik. Umalingaw-ngaw ang radyo habang sinusubukan ni Tanggol na tawagan si Pungay, ngunit nagputol-putol ang signal. Sa gitna ng kaguluhan, kinailangan nilang magpasya, habulin ba si Lucio o iligtas ang mga bihag. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila, at sa katahimikan na iyon, nagkaunawaan sila ng walang salita. Si Lucio, galit nang mabunyag ang kanyang mga lihim, ay naglalagablab sa paghihiganti. Dumating ang revelasyong yumanig sa lahat. Si Lucio ang tunay na utak sa pagkamatay ng ama ni Tanggol. Sumabog ang taon-taong naipong galit nang muling magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na lamang bala ang lumipad, kundi suntok, sipa, at bigat ng mga sirang taon na bumagsak sa kanila.
Sa huling sagupaan, handa nang magsakripisyo si Pungay upang mailigtas ni Tanggol ang mga bihag. Tinamaan siya ng bala sa balikat, ngunit nanindigan siya, sumisigaw. Para sa hustisya, dumaloy ang dugo, ngunit hindi natinag ang kanyang tapang. Bumagsak si Lucio sa wakas. Sugatan, iniwan, ipinagkanulo ng sarili niyang mga tauhan. Nang tumahimik ang gabi, sirena at hingal ng sugatan na lamang ang narinig. Niyakap ni Tanggol si Pungay. Parehong sugatan, ngunit buhay. Sa kanilang mga mata, kumislap ang sakit ng nakaraan at marupok na pag-asa ng kapayapaan. Nanaig ang pagkakaisa at sakripisyo, kahit ang mga pilat ng digmaan ay hindi na tuluyang maghihilom. Mula sa dugo at abo ay sumibol ang pangako. Magpapatuloy ang kanilang laban, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Samantala, gumuho ang mundo ni Jackie habang pinakikinggan ang panayam ni Marsing at Nita. Bawat salita ay parang punyal na tumatama sa kanyang konsensya. Diyos ko, bulong niya. Luhay dumadaloy. Hindi ito chismis. Hindi ito pantasya. Ito ang hubad na katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Sa labas ng maliit na silid, matatag na nakatayo si Erica, mabigat ang mga mata sa mga lihim. Alam niyang tuluyan nang nagising si Jackie mula sa bangungot na lumamon sa Quiapo. Ngunit hindi pa tapos. Biglang namatay ang ilaw. Umalingaw-ngaw ang putukan sa dilim. Dapat, sigaw ni Erica, hinila si Jackie pababa. Tumagos ang mga bala sa salamin, nagkalat ang bubog, kumabog ang kanilang mga puso sa tensyon. Dumating ang mga armadong lalaki, mga sundalo ng gerero, handang patahimikin ang sinumang nakakaalam ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, nag-vibrate ang telepono ni Jackie, mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung gusto mong mabuhay, ibalik ang telepono. Alam namin kung nasaan ka. Napatingin si Jackie kay Erica, puno ng takot at galit ang kanyang mga mata. Alam nila, bulong niya. Sa Quiapo, nagngangalit si Tanggol. Sa lumang laptop, pinanood niya ang video. Ito na, mariin niyang wika. Ito ang ebidensyang matagal nang itinago. Ngunit kasabay ng kanyang paninindigan ay ang pangamba. Alam niyang, kapag tuluyang lumabas ang katotohanan, lalo pang magiging marahas ang mga gerero. Tumating ang nakagugulat na revelasyon. Sa huling sandali bago barilin sina Marsing at Nita, binanggit nila ang isang pangalan, isang taong matagal nang inaakalang patay. Dating kakampi ng gerero, ang tunay na utak sa pandaraya at karahasan. Siya ang nagplano ng lahat, nagutos ng mga pagpatay, nagbaon ng mga lihim. Buhay pa siya, bulong ni Tanggol, namumutla. At mas malapit kaysa inaakala natin. Habang tumatakas sina Erica at Jackie sa madilim na eskinita, hinarang sila ng isang kotse. Bumaba ang lalaking nakaitim, malamig ang ngiti, walang awa ang mga mata. Akala ninyo makakatakas kayo? Panunuya niya. Ang katotohanan ay para lamang sa makapangyarihan. Isang bala ang tumama sa kanya. Bumagsak siya. Mula sa anino lumitaw si Tanggol, duguan ngunit matatag. Tapos na ang paghahari mo? Sigaw niya. Ngayon sasagutin mo ang lahat ng krimen. Ngunit bago sila makalabas, dumating ang isa pang baliktad na pangyayari. Isang tawag mula sa kampo ng gerero. Ang tinig sa kabilang linya ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Isang taong minahal, pinagkatiwalaan, itinuring nakakampi. Ngunit siya pala ang tunay na taksil. Sa huling eksena, nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng sakit, galit, at hindi makapaniwala. Sa Quiapo, nagliyab ang katotohanan na parang apoy. Kapag nagningas, walang makakatakas sa pagkalat nito. At bawat hakbang patungo sa hustisya ay nangangailangan ng dugo, luha, at sakripisyo. Nanginginig si Jackie, kumakabog ang mga kamay, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi niya matanggap na totoo ang kanyang nakita. Nang ipakita kay Miguelito ang litrato,
Nag-alab ang kanyang galit na parang apoy. Hindi siya makapaniwala na sila'y naloko. Isang lihim na kasal ang naisakatuparan na matagal na nilang sinubukang pigilan. Samantala, sa anino, palihim na kumukuha ng litrato si Mauro. Nag-iipon ng ebidensya upang tuluyang pabagsakin ang mga gerero. Naglalagablab ang kanyang puso sa paghihiganti. Naniniwala siyang sinira ni Roberto ang kanyang buhay. Ipinakulong siya bilang pulis at pinilit siyang talikuran ang kanyang karera. Ngunit nakita ni Kidlat si Mauro. Habang palihim na lumalayo si Mauro, agad na binalaan ni Kidlat si Lucio. Sinundan nila si Mauro, ngunit hindi inaasahang nakatagpo si Tanggol. Napagtanto nilang si Mauro ay nagtatrabaho para kay Vice Mayor Roberto. Nagbago ang kanilang plano, ihatid sina Mauro at Tanggol kay Roberto upang makuha ang kanyang buong tiwala at gawing kapangyarihan ang kanilang pakinabang. Nanatiling nakapako si Jackie, ginugulo ng mga lihim na larawan, mga nakatagong seremonya, selyo, kontrata, nagbibigkis sa kasal na matagal na nilang sinubukang pigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahigpit na hawak ang telepono, na para bang anumang sandali ay mababasag ang katotohanan. Naglalagablab sa galit si Miguelito. Mariin ang kanyang mga kamao. Namumula ang mga mata sa pagtataksil. Niloko tayo? Bulong niya, ngunit ang bulong ay apoy. Niloko tayong lahat. Sa sandaling iyon, nagliyab ang panata ng paghihigante sa kanyang dibdib. Isang pangakong babayaran ng dugo. Sa anino, maingat na gumalaw si Mauro. Bawat klik ng kanyang kamera ay parang tibok ng kanyang puso. Alam niyang isang maling hakbang ay maaaring wakas ng lahat. Ngunit mas malakas ang kanyang uhaw sa hustisya o paghihiganti kaysa sa takot. Sa bawat litrato ng ebidensya, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala. Si Roberto ang ugat ng kanyang pagbagsak. Tahimik niyang ipinangako na babawiin ang lahat, kahit masunog ang mundo. Ngunit hindi niya alam na may mga matang nakamasid na. Si Kidlat, gumagalaw na parang anino, ay agad na nagbigay alam kay Lucio. Ilang minuto lang, pumigat ang hangin. Sinundan nila si Mauro, tahimik, ngunit handang pumatay. Sa isang abandonadong bodega, naganap ang kapalaran. Si Tanggol, sugatan ngunit matatag, ay hawak ang lihim na hinahanap ng lahat. Nagkatinginan sina Lucio at Kidlat at sa isang iglap, nabuo ang kanilang plano. Kunin natin ang ulo ni Mauro at Tanggol. Bulong ni Lucio, kumikislap ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ibigay natin kay Roberto, doon tayo yayaman. Ngunit hindi nila alam na may sariling plano si Tanggol. Isang planong magwawasak sa kanila. Sumabog ang putukan. Sa unos ng mga bala, sumigaw si Tanggol ng isang pangalan. Pangalan ng kanyang ina, itinago ni Roberto sa loob ng maraming taon. Natigilan ng lahat. Ang revelasyon ay parang kidlat. Ako ang anak mo, sigaw ni Tanggol. Sugatan, ngunit matatag. At alam ko ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod, ramdam ni Jackie ang bigat ng katotohanan. Ang lihim na kasal ay ibabaw lamang. Mas malalim pang misteryo ang nakatago. Tinawagan niya si Miguelito, luhay dumadaloy. Hindi lang tayo niloko, wika niya. Ginamit tayo. Sa sandaling iyon, nagpasya silang ilantad ang lahat, kahit masira ang mga pamilya. Habang papalapit ang mga tauhan ni Roberto, nagbanggaan ang mga plano. Sumabog ang mga lihim na parang granada. Si Mauro, duguan ngunit buhay, ay humarap sa kamera at nagkumpisal. Pag-frame, mga banta, at buong sistema ni Roberto. Sa huling sandali, napagtanto ni Kidlat na sila mismo ay mga piyesa lamang sa laro ng kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang sirena. Dumating ang mga autoridad. Nagtapos ang gabi sa posas, luha at dugo. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay ang katotohanan. Ang pamilya mismo ang naging larangan ng digmaan. Bumagsak si Roberto sa harap ng lahat. Namutla ang kanyang mukha. At si Tanggol ay nakatayo, wasak, ngunit malaya.
Sa dilim, may tumawa. Sapagkat sa mundong ito, ang mga wakas ay simula lamang. Maliit nilang tinantiya si Tanggol. Kasama si Ge, bumagsak isa-isa ang mga tauhan ni Roberto. Nang akala ni Lucio na siya'y nagtagumpay, dahil naubos na ang bala ni Pungay, doon pa lamang nagsimula ang tunay na laban. Nakatutok na ang baril ni Tanggol. Isang maling galaw at mawawala ang ulo ng kalaban. Walang nakakaalam na magkasama sina Tanggol at Pungay. Samantala, patuloy na nagkubli si Mauro. Nag-iipon ng ebidensya upang tuluyang pabagsakin ang mga gerero. Matapos mamatay ang kanyang inosenteng asawa, lalong nag-alab ang kanyang apoy ng paghihiganti. Sa huling eksena, nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng sakit, galit, at hindi makapaniwala. Sa Quiapo, nagliyab ang katotohanan na parang apoy. Kapag nagningas, walang makakatakas sa pagkalat nito. At bawat hakbang patungo sa hustisya ay nangangailangan ng dugo, luha, at sakripisyo. Nanginginig si Jackie, kumakabog ang mga kamay, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi niya matanggap na totoo ang kanyang nakita. Nang ipakita kay Miguelito ang litrato, nag-alab ang kanyang galit na parang apoy. Hindi siya makapaniwala na sila'y naloko. Isang lihim na kasal ang naisakatuparan na matagal na nilang sinubukang pigilan. Samantala, sa anino, palihim na kumukuha ng litrato si Mauro. Nag-iipon ng ebidensya upang tuluyang pabagsakin ang mga gerero. Naglalagablab ang kanyang puso sa paghihiganti. Naniniwala siyang sinira ni Roberto ang kanyang buhay. Ipinakulong siya bilang pulis at pinilit siyang talikuran ang kanyang karera. Ngunit nakita ni Kidlat si Mauro. Habang palihim na lumalayo si Mauro, agad na binalaan ni Kidlat si Lucio. Sinundan nila si Mauro, ngunit hindi inaasahang nakatagpo si Tanggol. Napagtanto nilang si Mauro ay nagtatrabaho para kay Vice Mayor Roberto. Nagbago ang kanilang plano, ihatid sina Mauro at Tanggol kay Roberto upang makuha ang kanyang buong tiwala at gawing kapangyarihan ang kanilang pakinabang. Nanatiling nakapako si Jackie, ginugulo ng mga lihim na larawan, mga nakatagong seremonya, selyo, kontrata, nagbibigkis sa kasal na matagal na nilang sinubukang pigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, mahigpit na hawak ang telepono, na para bang anumang sandali ay mababasag ang katotohanan. Naglalagablab sa galit si Miguelito, mariin ang kanyang mga kamao, namumula ang mga mata sa pagtataksil. Niloko tayo? Bulong niya, ngunit ang bulong ay apoy. Niloko tayong lahat. Sa sandaling iyon, nagliyab ang panata ng paghihigante sa kanyang dibdib. Isang pangakong babayaran ng dugo. Sa anino, maingat na gumalaw si Mauro. Bawat klik ng kanyang kamera ay parang tibok ng kanyang puso. Alam niyang isang maling hakbang ay maaaring wakas ng lahat. Ngunit mas malakas ang kanyang uhaw sa hustisya o paghihiganti kaysa sa takot. Sa bawat litrato ng ebidensya, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala. Si Roberto ang ugat ng kanyang pagbagsak. Tahimik niyang ipinangako na babawiin ang lahat, kahit masunog ang mundo. Ngunit hindi niya alam na may mga matang nakamasid na. Si Kidlat, gumagalaw na parang anino, ay agad na nagbigay alam kay Lucio. Ilang minuto lang, bumigat ang hangin. Sinundan nila si Mauro, tahimik, ngunit handang pumatay. Sa isang abandonadong bodega, naganap ang kapalaran. Si Tanggol, sugatan, ngunit matatag, ay hawak ang lihim na hinahanap ng lahat. Nagkatinginan sina Lucio at Kidlat, at sa isang iglap, nabuo ang kanilang plano. Kunin natin ang ulo ni Mauro at Tanggol. Bulong ni Lucio, kumikislap ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ibigay natin kay Roberto. Doon tayo yayaman. Ngunit hindi nila alam na may sariling plano si Tanggol. Isang planong magwawasak sa kanila. Sumabog ang putukan. Sa unos ng mga bala, sumigaw si Tanggol ng isang pangalan. Pangalan ng kanyang ina, itinago ni Roberto sa loob ng maraming taon. Natigilan ng lahat.
Ang revelasyon ay parang kidlat. Ako ang anak mo, sigaw ni Tanggol. Sugatan, ngunit matatag. At alam ko ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod, ramdam ni Jackie ang bigat ng katotohanan. Ang lihim na kasal ay ibabaw lamang. Mas malalim pang misteryo ang nakatago. Tinawagan niya si Miguelito, luhay dumadaloy. Hindi lang tayo niloko, wika niya. Ginamit tayo. Sa sandaling iyon, nagpasya silang ilantad ang lahat, kahit masira ang mga pamilya. Habang papalapit ang mga tauhan ni Roberto, nagbanggaan ang mga plano. Sumabog ang mga lihim na parang granada. Si Mauro, duguan ngunit buhay, ay humarap sa kamera at nagkumpisal. Pag-frame, mga banta, at buong sistema ni Roberto. Sa huling sandali, napagtanto ni Kidlat na sila mismo ay mga piyesa lamang sa laro ng kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang sirena. Dumating ang mga autoridad. Nagtapos ang gabi sa posas, luha at dugo. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay ang katotohanan. Ang pamilya mismo ang naging larangan ng digmaan. Bumagsak si Roberto sa harap ng lahat. Namutla ang kanyang mukha. At si Tanggol ay nakatayo. Wasak, ngunit malaya. Sa dilim, may tumawa. Sapagkat sa mundong ito, ang mga wakas ay simula lamang. Maliit nilang tinantiya si Tanggol. Kasama si Ge, bumagsak isa-isa ang mga tauhan ni Roberto. Nang akala ni Lucio na siya'y nagtagumpay, dahil naubos na ang bala ni Pungay, doon pa lamang nagsimula ang tunay na laban. Nakatutok na ang baril ni Tanggol. Isang maling galaw at mawawala ang ulo ng kalaban. Walang nakakaalam na magkasama sina Tanggol at Pungay. Samantala, patuloy na nagkubli si Mauro. Nag-iipon ng ebidensya upang tuluyang pabagsakin ang mga gerero. Matapos mamatay ang kanyang inosenteng asawa, lalong nag-alab ang kanyang apoy ng paghihiganti. Sa katahimikan matapos ang putukan, isang mas madilim na unos ang nabuo. Lumayo si Tanggol mula sa duguang katawan. Mabigat ang kanyang paghinga, nanginginig ang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa taon-taong naipong galit. Sa madilim na pabrika, nagtagpo ang kanyang mga mata at nipungay. Walang salita, tanging tingin, paalala ng kanilang panata. Walang makakaalam, walang aamin, at walang uurong hanggang sa huling hininga. Sa sandaling iyon, muling isinilang ang digmaan. Mas tahimik, ngunit mas nakakatakot. Samantala, nakatayo si Mauro sa puntod ng kanyang asawa. Bumuhos ang ulan, bawat patak ay parang punyal sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako, bulong niya. Mahigpit na hawak ang puting bulaklak. May pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit sa loob ay naglalagablab ang paghihiganti. Sa bawat luha, lalong tumitibay ang kanyang panata, wawasakin niya ang mga gerero, isa-isa, kahit kapalit ang kanyang kaluluwa. Sa likod ng luha, lumitaw ang malamig na ngiti, ngiting nangakong walang awang paghihiganti. Sa isang tagong safe house, inilatag ni Pungay ang mapa ng mga ruta ng armas. Ito na ang wakas, wika niya. Kapag nahuli tayo, tapos na. Tumango si Tanggol, ngunit mabigat ang kanyang puso. Bawat hakbang ay papalapit sa hustisya, ngunit palayo sa kapayapaang matagal niyang hinahangad. Dumating ang revelasyon, ang susi sa pagbagsak ng mga gerero ay isang pangalang matagal na niyang iniiwasan. Isang lalaking ang dugo ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hating gabi, nagtipon ang mga gerero sa lihim. Lumitaw ang bagong pinuno, balot ng dilim, pamilyar ang tinig ngunit mahirap tukuyin. Simulan na, utos niya. Kapag may humabol sa atin, patayin sila. Sa utos na iyon, sumiklab ang alon ng mga pag-atake. Mga bahay winasak, mga sakse pinatahimik, mga pangalan binura sa tala ng buhay. Sa dugo at anino, muling sumibol ang digmaan, mas brutal, mas di makatao, nagising ang lungsod sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, muntik nang mabunyag ang lihim ni Tanggol at Pungay habang sinusundan si Mauro sa huwad na misyon. Sa madilim na eskinita,
nagtagpo ang tatlong kapalaran. Ikaw, bulong ni Mauro, nanginginig, nakatutok ang baril kay Tanggol. Isang sandali ng katahimikan, isang segundo, ngunit parang walang hanggan. Pagkatapos, ibinunyag ni Tanggol ang kalahati ng katotohanan. Sapat upang protektahan ang misyon, ngunit hindi sapat upang iligtas ang kanilang konsensya. Nilunok ni Mauro ang katotohanan. Sa unang pagkakataon nakitang ang kaaway ay maaaring kakampi, at ang kakampi ay maaaring taksil. Ang pinakabrutal na baliktad ay dumating nang matuklasan ni Mauro ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi ito simpleng collateral damage. Ito'y isang utos, isang selyadong direktiba. At ang utos ay nagmula sa loob, dala ang pangalang minsang pinagkatiwalaan. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Mauro. Mula sa guho ay isinilang ang mas madilim na bersyon ng kanyang sarili. Wala ng kabanalan, bulong niya. Lahat ay may sala. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.